Wala pong paramdam ang ano. Alin po? Si Ma'am Anto? Si Ma'am Shirley. Wala pong paramdam. Oo. Mapasko na po baga tayo. Malapit na mapasko. Mga kapitbahay mo, nagliparan ang mga bubong ng bahay, pero yung bahay mo, wala man lang galos. Wala pong damage. Nung pumunta nga po dito si GM nung pakano ng bagyo, nainyan na, kumusta ka dito? Awa ng Panginoon Diyos, eto, wala bang damage? Wala. Napanood ko yun, yung vlog mo kay Kaagapay JM. Di na sana ko pupunta rito kasi nabalitaan ko sa vlog ni Kaagapay JM. Ayaw mo na raw magpa-vlog. Sabi ko, baka hindi na kailangan ni Nanay Mirna ang mga tulong. Hindi naman ayaw po. Niya. wala naman akong ginaganon po na ayaw ko magpa-vlog. Tapos hindi nga ayaw mo may katabi. Sagutin mo nga, ayaw mo may katabi. Nung time pa yun, ayaw ko po. Ayaw na may katabihan. Yun ang dahilan. Opo, nung time po yun, ayaw ko. Ayaw mong hindi sa ayaw mong magpa-vlog, kundi ayaw mong may katabi. Opo. Ayun, na-misinterpret. Sabi ni Kaagapay GM, na yun lumapit ka dun kay Ate Ilsa. Sabi ko, huwag mo na akong i-video. Sabi niya. Subscribe to my channel. Dito si Nanay Mirna, mga katuwang. Yun. Dito. Di tayo nakikilala ni Nanay Mirna. Tinitingnan niya tayo. Ay, sino? Wow! Ang puti-puti ng mukha ni Nay Mirna ngayon. Para kang nahulog sa arena. Anong nangyari sa'yo? Nagpulbulang. Kumusta ka? Wow! Naka-dress to kill si Nay Mirna ngayon. Masimba po. Masimba? Opo. Naka-dress to kill si Nanay Mirna. Oo. Ang simbahan po namin nandoon na sa duto. Pwede ba tumuloy? Storbohin muna kita ng ilang minuto, ha? Oy. Apo, maaga pa naman po. Tanggalin ko lang yung sapatos ko, mga katuwa. Ay, wag na po. Hindi, tanggalin ko. Hindi na po. Ayan. Kupo ka muna. Ha? Wow! Ganda ng sala niya. May pabulaklak pa. Talaga lang, ha? Very good. Ganda ng bahay ni Nay Mirna, malinis. May pakurtina pang pink. Ayun, galing. Kami doon sa kapitbahay ni Nanay Mirna, malakas sa radyo. Bait naman, napagbigyan tayo. Thank you. Mabait naman po yan sa akin. Diyan ka nagtatabo ng tubig inumin, sa gripo nila. Opo, sa kanila. Kumusta ka? After bagyo? Okay naman po. Masaya okay ka, naman po. Masaya si Nanay Mirna ngayon. Napunta po dito. Bakit ka nga pala masaya? Masaya po ako dahil wala pong damage ang bahay ko. Nabalitaan ko. Hindi ka raw pumunta sa evacuation center. Hindi po. Anong nasa isip mo? Bakit hindi ka pumunta ron? Nabalitaan mo na yung mga kapitbahay mo talagang nagtatakbuhan papunta ng evacuation center dahil super typhoon yun. Umalis po sila dyan dahil sina Ate Malo. Nabaklas daw yung bubungan nila. Sina Ate Malo. Opo, nawala na 5 na daw po ang nawalang bubong sa kanila. Kaya nga. Yung dito po sa tinirhan ni Jocelyn. Oo. Yung pong bubong, inarisab po yun. Itinapon. Opo. Naramdaman ko po nung mga maghahapon na nung mga naramdaman ko lumalakas na yung bagyo. Sabi ko, lumalakas yung Tapos, kita mo yung mga tao nagsagsag papunta na ng evacuation center ng barangay. Tapos naramdaman ko, sabi ko yung yero. Grabe ang ingay ng yero. Tapos mamaya-maya po,
siguro nung matanggal na doon sa bubong, maya-maya po naramdaman ko po dito sa bubong ko, ano po, may dumaan na mabigat. Oo. Mabigat po ba? Oh, saka mabigat noon. Ano yun? Mabigat. Tapos hindi ko po tiningnan kung ano yun. Tapos kinaumagahan po, di nagkalma na yung hangin, nagkalma na yung ulan. Binuksan ko po ang pinto. Pagising ko ng umaga, binuksan ko agad ang pinto. Nakita ko po yung yero, nandiyan sa sa harapan ko. Yung bubong dito sa kabila. Nandiyan po sa... Nilipad pala yung bubungan ng kapitbahay mo. Dumaan sa bubungan mo. Opo. Yun po ang pinasasalamat ko sa Panginoong Diyos. Kasi po noong time na yon talaga pong prayer lang po. At saka po yung may kasamang iyak. Oh, talaga ha? May kasamang iyak. Anong sinabi mo sa Diyos nung panahon na malakas yung bagyo, andito ka mag-isa sa bahay mo, yung mga kapitbahay mo, andun na lahat sa evacuation center. Pero ikaw andito sa bahay mo. Nandito ako. Anong ginagawa mo that time, panahon na malakas ang bagyo, bukod, sabi mo pray. Ano yun, umiiyak ka at nagdadasal? Opo, pray lang nga po ang ginawa ko. Sabi ko, Lord, kahabagan mo po ako, Panginoon, kawaan mo ako dahil nakakaranas kami ngayon ng ng sungit ng panahon. Sabi kong ganyan, Lord, huwag mo po akong pababayaan. Alam ko po na hindi niya ako pababayaan. Marami na akong hiniling sa inyo, marami na akong pinag-pray sa inyo, na talagang tinutugon niyo po ang panalangin ko sa inyo. Lord, sa oras pong ito na talagang ang panahon po ay talagang masungit, Lord, huwag niyo pong hayaan na matanggalan ako ng bubong. Sinabi ko pong ganon. Talagang iyak ako. Talagang ko sa kanya. Nagmamakaawa po ako sa kanya. Ay, yun po, wag akong matanggalan ng bubong. Kasi nga po, pa ako natanggalan ng bubong, mabasa po ako dito. Kaawa po ng Panginoon Diyos. Talagang pong... Mga kapitbahay mo, damage, may pinsala yung mga bahay. Sabi ko nga po, liparan yung mga yero, yung bubungan nila. No? Sabi ko nga po, talagang napaka-powerful ng prayer po. Talaga yes, po. So napatunayan mo lalo, na ang pagdarasal ay mabisang paraan para sa kaligtasan. Sabi nga po ni Pastora Brenda, pinatunayan mo, hindi ka talaga umalis doon. Inanong kong matibay. Ba't mo naisipan nyo na hindi ka umalis dito? Kasi po, Ninong, nung binabalita na nga yun na madaling araw pa po, ganito pong umaga, kalmado pa po. Kalmado diba pa. Meron tayong forced evacuation? Hindi ka ba pinuwersa ng barangay nyo na palipatin sa evacuation center? Hindi ka napilit? Talaga, tinaguan mo siguro sila, Yan diba, sabi nyo, yung mag-evacuate na nga. Pero ako po, parang kalmado lang po yung pakiramdam nyo. Opo, yung hindi kayo natatakot. Hindi po. Kalmado lang po. Tapos yung, sabi ko kalma pa naman ang panahon. Dito pa po ako natulog nung gabi. Tapos po, pag yung umaaga na nga po, mag-uumaga na, doon na nga po nag-umpisa yung ulan, yung hangin, hindi na po ako lumabas, hindi na po ako nagporsige na pumunta ako ng evacuation kasi nga po, malakas na po yung hangin, baka kung sakaling umano ako, naanuhan ako dyan ng yero. Yes, Opo. Kaya hindi na po ako at least safe si Nanay Mirna, mga katuwang, so marami ka ng beses na nagkaroon ng mga pagsubok. Opo. Ang tanging sandalan mo lang ay si Lord. Opo. At hindi ka napabayaan tulad ngayon, di ba, Jin? Mga kapitbahay mo, nagliparan ang mga bubong ng bahay, pero yung bahay mo wala man lang galos. Wala pong damage. Nung pumunta nga po dito si GM nung ng bagyo, 9 year na, kumusta ka dito? Awa ng Panginoon Diyos, eto, wala bang damage? Wala. Napanood ko yun, yung vlog mo kay Kaagapay JM.
Hindi na sana ako pupunta rito kasi nabalitaan ko sa vlog ni Kaagapay JM, ayaw mo na raw magpa-vlog. Sabi ko, baka hindi na kailangan ni Nanay Mirna ang mga tulong. Hindi Kaya naman ayaw po. na niya. wala naman akong ginaganon po na ayaw ko magpa-vlog. Ganun ba? Wala akong Kaya inisip namin ng ninang mo, Mama El, na hindi na kami pupunta kasi ayaw mo nang magpa-vlog. Baka kako ayaw na ni Nanay Mirna, baka marami na siyang... Ay, baka po nung sa church noon. nga daw. Oo. Sa church po noon, nung nandiyan po si Sister kami noon, nandun si Elsa. Nagkataon po, nagpunta rin ako. Hindi ko naman po alam na nandiyan si Kaagapay. Hindi ko po alam. Hinatid ko lang po namin ng ninang Lea muna ni Mama El na hindi mo na kailangan ng tulong. Kaya sabi ko, wag na tayong pumunta doon. Mayaman na si Nanay Mirna, may pension na yun sa senior. Tapos pagka doon, sabi ni Kaagapay Jim, na yun na tumabi ka dyan kay Ate Elsa, sabi ko. At para daw yung pagbibidyo niya, hindi pa ganon, hindi daw. Para isahan nga lang. Opo, hindi magulo ang video. Hindi masakit sa mata ng mga nanonood. Kasi pag yung medyo medyo ko po, malayo ako. Sila dalo, ni Sister Carmen magkatabi. Ako po malayo. Baka ayaw mo may katabi. Tapos po, ayaw mo may katabi. Tapos po, hindi nga ayaw mo may katabi. Sagutin mo nga, ayaw mo may katabi. Nung time pa yun, ayaw ko po. Sinagot. Ayaw mo may katabi. Yun ang dahilan. Opo, nung time po yun, ayaw mong hindi sa ayaw mo magpa-vlog, kundi ayaw mo may katabi. Opo. Ayun, na-misinterpret. Sabi ni Kaagapay JM, na yun lumapit ka dun kay Ate Elsa. Sabi ko, huwag mo na akong i-video. Sabi ko gano'n sa kanya. Opo, yun naman pala. Tapos sabi namin, tapos ganito, napanood naman namin din ni Mama El. Actually, di ko napanood. Si Mama El ang nakapanood dun sa vlog ni Kaagapay Mark. At dun sa vlog ni Kaagapay Mark, awang-awa si Ninang Musayo, si Mama El, dahil sa vlog ni Kaagapay Mark, kumakain ka daw ng lugaw. Pagkatapos ng bagyo, lugaw na raw yung kinakain mo. Sabi ko, kawawa naman si Nanay Mirna nga kung ganun. Sabi ni Ninang Mama El mo, puntahan mo naman si Nanay Mirna, kawawa naman at naglulugaw na lang daw yun. Totoo po yun. Anong nangyari sa'yo? Nadatnan po ako ni Kuya Mark na kumakain talaga ako po lugaw. Kasi po nung time na yun, wala pa akong budget. Wala pa akong budget. Oo. Wala pa akong maibili ng ulam. Oo. Kaya po, ang ginawa ko na lang po, wala naman po akong ulam, naglugaw na lang po ako. Ayun. Kaya nung pong time na yun, dumating si Kuya Mark, may dala naman pong konting makakain, may tinapay, may gatas. Tapos, natanong ko si Pastora Brenda, sabi ko, pumunta kasi ako dito a day after nung mablog ka ni Kaagapay Mark, pumunta ako dito, sarado yung bahay mo. Sarado. May meeting ka daw sa senior citizen. Ay, opo. Sabi ko, may pension na naman. Mayaman na naman si Nanay Mirna, may pension na naman. Nagme-meeting po kami. May meeting kayo. Tapos, wala pa naman pong pension. Wala pa. Wala pa po. Okay. Baka po. Nabanggit nga natanong ko kasi kay Pastora Brenda. Natanong ko kasi, Pastora, kawawa naman si Nanay Mirna, kaya pupuntahan ko sana. May dala akong bigas noon saka konting groceries. Naglulugaw na lang daw pagkatapos ng bagyo. Sabi ni Pastora, hindi. May bigas yun. Binigyan kami ng DSW, pati 5 kilos yata. Opo. Tapos tiningdan daw ni Pastora Brenda yung lagyan mo ng bigas. Marami pa daw laman, halos puno pa. Ay, ano nga po. Oo, kaya sabi ni Pastora, baka lang anya tinatamad langin magluto si Nanay Mirna kaya naglugaw. Opo. Kasi po, nag-utang siya sa akin ng bigas. Binayaran naman daw niya agad-agad. Opo. Nung muli nila, binayaran ako. Ay, para ako, ang sarap niyan ilugaw. Bagong bigas. Opo, bagong bigas, bagong muli. Ang sarap ako ilugaw. Yan, sampurado. Ayun. Ang sarap. Yun pala yun. Yung pala istorya noon. Kaya ka naglugaw. Opo. Panahon na wala kang budget. Wala po. So ngayon may budget ka na. Wow, talaga. Kaya pala maganda ang ngiti ko ngayon, Nanay Mirna. Talaga lang may budget ka na ngayon. Binigyan naman po ako ni Kuya JM nakaraan. Binigyan naman po ako ng 1,000.
Tamis ng ngiti mo ngayon, Aimera, ha? Mayaman ka na naman. Binigyan naman po ako ng panggastos. Oo. Yun po ninong sa totoo lang po, binigyan niya ako ng bigas. Oo. Siguro po yun, 10 kilo. Yun Wow. Sa akin, 10 kilo. Tapos nabigyan pa kami sa barangay ng 5 kilos daw. 5 kilos. Yan po. Yung binigay sa akin na 5 kilos, binigay ko, dinala ko dyan kay Ate Elsa. Nakakuha din po yun. Nakakuha din. Opo doon. Lahat po ng mga dito sa Bibiraw, nakakuha po ng ayuda ng Okay. Sa gobyerno. Opo. Okay. Galing daw po yung kay Ascotcha Oo. at saka kay Dong Kay Governor Padilla. Opo. Okay. Yung 5 So at least, yun. no? At Tapos, least, naabutan ko si Naimer na makakatuwang, na masaya siya. Linggo ngayon, magsisimba siya, pupunta sa chapel nila. Saan yung chapel nyo? Giba na yun, giba na. doon na po sa dulo. Sa dati, yung ginagawa, nagsumbi yata doon. Nagsumbi po. Nagsumbi doon sa ginagawang hindi pa tapos na chapel. Opo. Doon kayo mag-service, Opo, prayer Opo. meeting, no? Opo. Ah, At doon okay. po kami magsiserve ngayon. At Oo. yan, yung Bibigyan sana kita ng perang konti. May tira ako dito pang gasolina, kaya lang mayaman ka naman. hindi pa naman po hindi pa po kami na pension. Hindi pa na-pension. Yung pong binigay sa akin ni Kuya GM. Sobra ito sa panggasolina ko ngayon eh. Bigay ko kay Naimirna. Kaya lang sabi ko mayaman na naman ito. Yung pong binigay sa akin ni Kuya GM, sabi ni Kuya GM, pang gastos-gastos mo yan. Oo. Sabi nga sa akin. Oo. Sabi ko, oo, sabi ko. Okay. Tapos, yung pong binigyan po ako niya ng 2,000. Oo. Yung pang buong 1,000, Oo. hinulog ko po sa baboy ko. Oh, talaga. Very good. Oo. Meron pa akong alkansyang baboy. Oo. Pag hinuhulugan ko po yun. Oh, very good. Ganun po ako. Sabi ko nga kay Kuya Jen, kilala mo naman ako pagdating sa pera. Oo. Sabi niya, kilala kita pagdating sa pera. Sabi niya, Oo. marunong kang humawak ng pera. Tama. O, dyan mo na muna ito. Sobra lang ito dun sa panggasolina ko. Dyan mo na ito, Thank ha? you po. Sige Thank na, pambili-bili mo na rin ng ulam. Ha? Opo. Sensya ka na dyan, ha? Opo. Ah, Salamat po kaya dito. kulang ngayon ang pera ng ninong mo. Thank you po. Pagka mayaman na uli ako, dadagdagan ko na lang. Ha? Wala pong karamdam ang Alin po. si Ma'am si Ma'am Shirley. Wala pong paramdam. Oo. Mapasko na po baga tayo. Malapit na magpasko. Ilang araw na lang ba? Ano ba? Hindi ko po masyado, Malapit na. malapit na. Ay, sige. Alis na rin ako, ha? Opo. Maraming salamat Sensya po ka na sa dyan, ha? kapag bisita At, niyo. Sabi sa akin ni at nung naligo po ako, pagbukas ko ng pinto, nandito si Ita. Sabi ni Ita, si kabarangayan niya na pupunta ako doon? Ako hindi nagpupunta dito. Nagbagyo na't lahat. Hindi pa Hindi na talaga kami pupunta nung napanood nga namin na ayaw mo na Andyan, naka-Ilsa. Sabi ko, nandyan. Ngayon, nandyan ka Ilsa. Oo, anya, sabi nung apo daw niya. Ay, sabi ko, hindi ko alam. Alis na ako. Naliga po. Babay na. Hindi na kita istorbohin. Nagpupunta ka pa sa chapel niyo, ha? Opo, salamat po, Ninong. Anong oras na po, tabi? Oras na. Sandali. Wala akong relo eh. Sandali. Thank you for watching.